Kala niyo bibigay ko sa inyo? Hindi. Allowance ko kay Jenny to. May halaga ka. Kung kaya nila, kaya mo rin. Ano ba meron sila na wala ka? Di ba? Yung mga top earner dito, ano ba meron si JR na wala ka? Si JR may isang bibig. May isang bibig ka rin naman. Si JR may 2 kamay. May 2 kamay ka rin. Alam mo kung ano pinagkaiba nyo? Mas ginusto niyang kunin kaagad ang pangarap niya. Sana gustuin mo rin. Kasi marami sa atin dito, ang common ha, ganito ha. Ready, aim, fight. Yan ang common. Okay? Dapat dito sa negosyo natin, ready, fire, aim. Ulit. Ready, fire, aim. Ulit-ulit. Fire, aim. Fire, aim. Fire, aim. Yun lang ang gagawin mo. Aksyon, pangarap, kunin mo kung anong gusto mo. Kasi yung iba ganito. Ready, aim, aim, aim. Wala nangyayari. Puro forma lang. Gusto ko yan, nahatawin ko yan. Pero nasa bahay, nanonood ng TV. Diba? 2 klase ng tao ang gagawa ng business natin. Yung isa, hobby lang. Yung isa, business talaga. Sino yung mga hobby? Yung mga hobby, inaalok lang ang Vita Plus pag may nagtanong sa kanya tungkol sa Vita Plus. Ay, alam mo ba yung Vita Plus? Ay, oo, interesado ka sa marketing. Doon lang niya inuumpisa ng business. Pero yung mga talagang business ang turing sa Vita Plus, everyday, hindi pwedeng matulog yan nang wala man lang nakausap tungkol sa Vita Plus kahit isang tao. Yun ang business talaga. Dapat everyday. Gawin mo, i-goal mo na everyday dapat may nakausap ka at least 4 o 5 tao. May nakausap ka tungkol sa Vita Plus. Kahit nga isa nga lang eh. Imagine mo sa isang araw, sa loob ng 30 days, ilan yung kausap mo? 30 tao yun. Diba? So, importante po. Okay? Kaya yung sarili nyo, huwag nyo kawawain ang sarili nyo. Kaya mo umasenso rito. Okay? Ano pa? Okay. Yung pong ating, madali lang tandaan niya na A, B, C. Hanggang ano tayo? Z. Okay, yung ating commitment. Napaka-importante po ng ating commitment sa negosyong to ay malalim. Okay? Marami po kasi rito, pag tinanong mo kung bakit siya nag-Vita Plus, ang sasabihin ng iba, kasi yung girlfriend ko, dealer, pag hindi raw ako nag-dealer, break na kami. Tanungin mo, yung iba, bakit ka nag-Vita Plus? Kasi yung mga kumari ko, dealer eh. Pag hindi ako nag-dealer, hindi ako in sa grupo. Pero tanungin mo yung iba, bakit ka nag-Vita Plus? Kasi dati ako may negosyo, nalugi ako, marami akong pagkakautang. Nung makita ko ang Vita Plus, dito ko nakita makakabawi ako. Yun ang malalalim ng mga commitment. Okay? Hindi pwede na ang sagot mo rito, pag ginawa mo to, hindi pwedeng I'll try. Okay? Hindi pwedeng I'll try. Napakababaw po ang salitang I'll try. Sino mag-asawa rito? Magkasama po. Ma'am, tanungin kita, ma'am. Kung tanungin mo si sir, mamahalin mo ba ako habang tayo'y nabubuhay? Sinagot ka ni sir, I'll try. Ano gagawin mo, ma'am? Sampal. Mababaw kasing commitment yan eh. Hindi rin pwede, I'll do my best. Hindi pwede yan. Good for 6 months lang yan. O sige pare, gagawin ko yung Vita Plus. I'll do my best. Pero after 6 months pare, titigil na ako. Alam mo yung tao yan, hindi pa yaman yun. Kasi bakit? Ang direction niya papunta saan? Sa pagtigil. After 6 months, titigil na ako.
Kasi hindi nagawa, I'll do my best. Dapat, pag ginawa mo to, I'll do whatever it takes. Kahit ano mangyari, magbabaytaplas ako. Kahit bumabagyo, kahit nagrarally pa sila dyan, magbabaytaplas ako. Kasi bakit? May commitment ako para sa pangarap ng pamilya ko. Ano po? So, dapat yung commitment laliman. Laliman po natin, yung commitment natin. Hindi pwedeng nakadikit lang ng kanin yan. Okay? Ano pa? Okay. Dapat din po, kapag ginagawa natin ang business na to, dapat lagi po tayong excited. Excited po ba kayo sa business natin na to? Yes. Parang hindi kayo excited. Excited po ba kayo? Yes, dapat excited. Kaya alam nyo, yung pagiging excited mo, pansinin mo nung unang makita mo ang Vitaplus. Ba nakita mo today? The next day, di ba excited na excited ka? Pansinin mo, ang dami mong nai-invite. Ang daming prospect na pumapasok sa isip mo. Pero nung mga ilang araw, ilang linggo ka hindi nagba-Vitaplus, yung excitement level mo, bumababa. Pakiramdam mo parang wala ka nang ma-invite. Pero pag bumalik ka ulit dito, at naka-attend ka ng training, nakausap mo mga upline mo, napapower ka ulit. Paglabas mo ng pinto ng seminar room, nanlilisik na naman yung mata mo. Nung pumasok ka, wala kang ma-invite. Pero paglabas ng seminar room, parang, asan ba yung mga ma-invite na yan? Diba, nanlilisik na yung mata mo, parang dumadami ulit ang prospect. Diba? Okay? So, dapat lagi kayo excited. Iba po ang lakad ng taong excited sa taong hindi po excited. Kung yung excited po, kung ang taong ordinaryong tao naglalakad ganito, ang taong excited po, kung maglakad yan, ganon ang lakad yan. Kaya tignan mo, pag lalabas ng bahay, lalabas ka ng bahay nyo, at nakikita ka ng mga kapitbahay mo, mga kumare mo, at tinawag ka, "O Mare, daan ka muna." Mamaya na, nagmamadali ako eh. Ano sabihin ng mga kumare mo? Ang ganda siguro ng negosyo. Excited eh. Diba? O di pag malayo na sila, di bagala mo na yung lakad mo. Pakitang tao ka lang. Ang pangit naman na, ilang linggo ka excited kung maglakad ka, ganun. Tapos, mga sumunod na linggo, paglabas mo ng bahay niya, makikita ka ng mga kapitbahay mo, may sinisipa kang lata. Sabi ng kapitbahay mo, siguro wala nangyari sa Vitaplus mo. So, dapat lagi po kayo excited. Okay? Napaka-importante po sa tao excited yung laging nakangiti. Kaya dapat mag-practice kayo ng pagngiti. Kaya kumuha po kayo ng salamin. Kaya kumuha ka ng salamin, practice ka bilang ka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Huwag mo lang gagawin na may nakakakita. Sabihin ako, nag-Vitaplus na, naloka na. At alam niyo kung ano nagpapa-excite kumisa sa amin? Ito, medyo anong pakinggan, pero gawin mo epektibo. Paggising mo ng umaga, yung wala ka pang hilamos, wala ka pang mumug, yung after na mag-pray ka, humarap ka sa salamin. Sabi mo sa sarili mo, "Good morning, millionaire." Maniwala ka sa akin. Magugulat ka. Paglabas mo ng bahay nyo, sabi ng nag-iinat ka pang ganyan, sabi ng kapitbahay mo, "Good morning, millionaire." Yung pala, nakikita ka niya lagi, araw-araw kinamati mo. Kinamati mo sarili mo. Akala mo, mayaman ka na. Hindi, nakikita ka niya. Malay mo nga, di ba? Hindi ka niya nakikita, pero yung mayaman ka na pala, napupunan niya payaman na payaman ka. Eh, hindi mo lang napupunan sa sarili mo. Kaya so, importante po. Kasi tingnan nyo napakaganda talaga na nakangiti kaysa sa nakasimangot. Tingnan mo. Wala pang mata yan, pero mas magandang tignan to. Di ba? Lalo na pag nilagyan mo pa ng mata yan, no? Di ba? Pag nagsabog ng barya ang Diyos, tatalbog sa kanya, salo mo yun. Kasi nakasahod ka lagi, salo mo lahat yung barya, di ba? Kaya importante, lagi kang nakangiti para lahat ng biyaya bagsak sa'yo.
Kasi pagka inuna mo iniisip yung problema, pag-gising mo, problema ka agad. Sira na yung buong maghapon mo. Pero yung after na nagdasal ka sa Kanya, tapos nakangiti ka, hindi mo napupuna pagdating ng gabi, patulog ka na, ang dami palang dapat na problema na dumaan sa'yo sa maghapon, pero hindi mo napuna. Kasi nakangiti ka.